Dear Dr. Love, magandang gabi po at sa mga viewers and listeners ng inyong programa. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalang Missy. I work in a telecommunications company in Ortigas. Heto na nga po. Gusto ko sa inyo na magkwento. Ikukwento ko po sa inyo ang kinaiinisan kong office mate. Let's call her Kathy. Ang sa akin lamang po, Dr. Love, gusto kong magtrabaho ng maayos at okay sa relationship sa office mates. Pero itong si Kathy, nako, gigil ako sa kanya, Dr. Love. Yun bang konting pagkakamali lang sa work na hindi naman sinasadya, sumbong ka agad sa boss. Konting late, sumbong ulit siya. Tapos kapag siya nagkakamali, isinisisi sa iba. Pa-victim pa siya. Kumbaga, nakakairita, Dr. Love. Halos lahat kami tuloy kinakabahan kapag pinapatawag ng boss namin kasi baka may isinumbong na naman itong si Kathy. Kung makaasta para siyang tagapagmana ng kumpanya. Eto pa, Dr. Love, napaka-marites din niya. Ultimong personal naming buhay, pinakikialaman niya at ikinukwento sa iba. Nakakainis, hindi po ba? Bakit may ganitong katrabaho, Dr. Love? Sip-sip lang ba siya sa boss para umangat o ma-promote? O likas siyang marites na mahilig tsumika tungkol sa buhay ng iba? Nakakatawa man, gusto naming magwelga laban sa kanya. Kapag hindi ako makapagtimpi, baka mapatulan ko siya one of these days, Dr. Love. Actually, gusto ko rin naman siyang kausapin tungkol sa mga ginagawa niya, pero baka pa-victim na naman siya at palalabasin niyang aping-api. Baka ang ending, kami pa ang kontrabida sa kanya. Napaka-awkward kasing may ganitong katrabaho sa office araw-araw. Sa halip na makapag-focus sa work, affected ka sa behavior niya. Paano kaya ang solusyon dito, Dr. Love? Wish naming matulungan niyo po ako at ang office mate kong biktima rin ni Kathy. Maraming salamat. Godspeed. Gumagalang Missy ng Ortigas, Pasig. Maraming salamat, Missy. Ay nako, ako pa ang tinanong mo. Mahigit ng 55 taon sa industriya ng pagbabalita sa broadcast. I started when I was 19 years old, so na-expose na ako sa dami ng mga tao. Maraming tao, mga insecure. Ang daming mga taong may mga taong sobrang insecurity na pag nakitang mayroon kang potential na umangat, sisiraan ka. No? At sa tagal ko ng pagtatrabaho, sa dami ng mga taong na-encounter ko na, the bigger the company, the more na may mga taong ganyan. Hindi natin po pwedeng maiali sa kanila yung kanilang feeling of insecurity kasi yun yung mga takot nila eh. Takot na baka maungusan sila, uunahan kang sisiraan. The problem with Dr. Love is, ako'y nagpapalampas. Pero napon ako itong mga panahon na ito, Jake. Napakadali kong mairita kapag mali ang ginagawa ng isang tao, kapag ayaw gamitin yung common sense, kapag ang common sense ay hindi na common, sense na lang. Isang example, siguro dahil nagkakaedad na ho, siguro masyadong mataas ng expectation ko na yung ibang tao, siguro dapat mag-adjust. Yung common sense ay maging common na ginagamit. Halimbawa, kagaya nung address ko sa bahay, pag ako'y may in-order sa social media ba tawag doon? Whatever, di ba? Mag-o-order ka.
So, i-deliver yon, di ba? Pag dineliver, normally, online shopping. Oh, tama. Thank you, Jake. Online shopping. Normally, ibibigay mong address mo. Ang ginagawa ko, SOP na, ibibigay ko yung number ng bahay ko. When you say address, andun yung pangalan mo, andun yung number ng bahay mo, nandoon yung street name, di ba? At dinadagdagan ko pa kung ano ang landmark na malapit sa amin. Nakalagay pa rin doon yung kulay ng gate ko. Nakalagay ang barangay, nakalagay ang city at ang province Metro Manila. Pagkatapos, tatanggap ka ng tawag from yung sa rider, sabihin hindi makita yung iyong bahay. Tatanong ko, saan ka nandun? Kasi kompleto yung address na binigay ko. Ito number ng bahay ko. Anong barangay? Sabi niya, nandito na po ako sa tapat ng number 46 na bahay. Sabi niya, okay. Anong street? Oh, tama yung street. O anong barangay ka? Dito po sa Hagunoy, sira ang ulo mo talaga. Oo, basahin mo yung address ko. Hindi Hagunoy ang aking address. Iba ang address ko. Ibig sabihin, naghahanap ka ng bahay ko sa ibang barangay. Hindi mo makikita yan. Miski 3 taong ka maghanap dyan, di mo makikita. Gamitin mo ang common sense mo. Pag nakita mo ang number, hanapin mo ang street, hanapin mo ang landmark, hanapin mo ang barangay at ang city. Baka ikay nasa Quezon City, ako'y sa Taguig nakatira. Di ba? Nakakainit ng ulo yung ganyan. At meron ding ganyan sa mga tanggapan, sa ating working environment. Iba-iba ang tao. At sa mga taong insecure na walang maipagmamalaking talento o galing, diyan nagbubuhat yung mga marites. Na para mapagtakpan yung kakulangan nila, sisiraan yung ibang tao, yung mga marites. Anong ginagawa ko pag ganyan? Una, binibigyan ko ng pagkakataon na madefensa naman niya yung kanyang sarili. Kino-confront ko. Pero hindi ko siya kino-confront ng kaming dalawa lang. Kasi kadalasan niyang mga yan sinungaling. Di ba? Kadalasan yan sinungaling. So, anong gagawin mo? If I were you, Missy, katulad ng sinasabi na yung mga personal na buhay ninyo pinakikialaman at ikinukwento sa iba. Kapag merong magpapatunay na ikinwento sa kanya yon, dalhin mo sa supervisor or sa manager ninyo. At sa harap ng manager, i-request mo sa kanya na kung pwedeng magkaroon kayo ng pagkakataon na mag-usap at ang makikinig ay ang manager ninyo. Sa harap ng manager o ng supervisor, ay ipaliliwanag ko sa kanya ang kamalian niya ng pagkakalat ng mga personal na mga bagay na may kinalaman sa buhay mo at mga paninira tungkol sa iyo. Dahil maaari siyang kasuhan, no? Pero ganun pa man, ang purpose ng iyong pakikipag-usap sa kanya ay upang maturuan siya na itigil ang bagay na yon, na paninira, no? Para lamang matutuhan niya at maganap yan sa harap ng inyong supervisor o ng inyong manager para safe ka. Wag namang taasan ng boses, no? Minsan kasi kailangan nila na matutuhan nila na maipaliwanag sa kanila sa mahinahong paraan. Kung hindi magbabago ang mga bagay na ito, higit na mahalaga, marami kayong naaapektuhan na, ang ginagawa ko dito ay completely ignore this person. As if hindi kita kilala, as if hindi tayo nagkikita, as if wala ka sa tabi ko. I will completely ignore this person kung nega at toxic ang kanyang ugali. Kung ang lahat ng mga kasama nyo sa opisina ay ganyan ang gagawin, kung talagang toxic siya at hindi siya papansinin,
marirealize niya na nabubuhay siya na nag-iisa at lumiliit ang kanyang mundo. Sa buhay na ito, kahit na anong gawin natin, kinakailangang matutuhan nating mag-socialize to blend with other people. Hindi po pwedeng lagi tayong bida. Hindi pwedeng lagi tayong pabida. Hindi pwedeng lagi tayong pa-victim. Kinakailangang matutuhan nating mag-blend sa isang civilized society. Sana ay natulungan ka ng palatuntunang ito. As always, Dr. Love.